Sa pagbabalik ni Alohi Robbins Hardy sa Pilipinas, inaasahan ng marami na magiging game changer siya para sa Farm Fresh Foxies. Pero hindi pala ganun kadali ang magiging proseso ng kanyang paglalarong muli. Mula sa pagpirma niya sa Farm Fresh hanggang sa issue ng draft rules ng Premier Volleyball League o PVL, tara't balikan natin ang mga nangyari sa planong comeback ni Robbins Hardy sa Philippine volleyball scene. Noong October 22, inanunsyo sa social media accounts ng Farm Fresh ang pagpirma ni Robbins Hardy sa koponan para sa nalalapit na 2024 to 2025 PVL All-Filipino Conference. Malaking bagay sana ito para sa Foxies dahil inaasahan ang maiaambag ni Alohi sa pagdidirekta ng opensa bilang isang mahusay na setter. Fast forward noong November 4 sa press conference ng PVL para sa All-Filipino Conference, sinabi ni Commissioner Sherwin Malonzo na ayon sa alituntunin ng liga, kailangang dumaan si Alohi sa draft. Ito ay dahil hindi siya naging parte ng lineup ng kahit na anong koponan sa PVL mula 2021. Huling naglaro si Robbins Hardy mahigit 4 na taon na ang nakalilipas sa Philippine Superliga o PSL bilang miyembro ng Signal HD Spikers. Aloy is a good addition to our league sa totoo lang. She's a good player. But because of the regulations that we created early this year, and all the teams know about it naman but in her case kasi, hindi siya na-line up So, I think there was an attempt on Signal's part back then, but I'm not sure about that. Yun nga, since hindi siya na-line up, she has to go through the draft process where she needs to submit certain documents. Noong Huwebes, November 7, umapela ang team owner ng Farm Fresh na si Frank Lau sa isang press conference para payagan si Alohi na makalaro nang walang draft requirement. Ayon kay Lau, may gentleman's agreement sila ni PVL President Ricky Palou tungkol dito noong Hunyo. Sabi raw ni Palou noon, basta may Philippine passport si Alohi ay makalalaro siya. Ipinakita rin ni Alohi ang kanyang passport sa ginanap na press con bilang patunay. Dagdag ng Strong Group Athletics Legal Counsel na si Attorney Don Capunan, hiningan sila di umano ni Palou ng no objection certificate mula sa ibang team owners at representatives na magsisilbing patunay na ayos sa kanilang makapaglaro sa Farm Fresh si Alohi. Nung sinabi ko sa amin ni PVL President that we need to secure the no objection from team owners and team representatives, we did that also. And just as we were on our way to securing 2 more signatures, then suddenly sinabi sa amin that Alohi cannot play. So, di ba? Yun yung reason why ginagawa namin to. We were told that we just need to secure no objection from the other teams. Naghahanap din ang Farm Fresh ng iba pang paraan para magamit ang galing ni Alohi. Isa dyan ay ang paglalaro niya sa Maharlika Pilipinas Volleyball Association o MPVA sa ilalim ng Quezon Tangerines. Kinagabihan ay naglabas ng opisyal na pahayag ang PVL kung saan ay ipinaalam nitong hindi magbabago ang nauna na nitong desisyon. Kailangang dumaan si Alohi sa draft process. Ayon sa liga, noong May 1 ay naglabas ito ng memo para sa lahat ng koponan tungkol sa mga alituntunin ng draft. Binanggit dito na lahat ng players na nais maglaro sa PVL, ngunit hindi nakapaglaro mula nang maging professional ang liga noong 2021 hanggang sa unang conference ngayong taon ay kailangang sumailalim sa draft process. Binanggit rin sa pahayag na noong June 2 ay naglabas ang liga ng listahan ng veteran players na maaaring i-hire ng direkta at wala doon ang pangalan ni Alohi. Sinabi rin ng liga na ang kanilang opisyal na guidelines will take precedence over all other considerations. At ang mga alituntunin daw na ito ay iprinesenta
at sinang-ayunan ng lahat ng koponan. Ano kaya ang magiging next move ng Farm Fresh at ni Alohi? Pabor ba kayo sa naging desisyon ng PVL? O tingin ba ninyo ay dapat na pagbigyan ang apela ng Foxies? Let us know your thoughts in the comments below. For more stories, check out onesports.ph.